Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po munang i-shoutout ang ating mga tagapakinig. Kung nais nyo rin ng shoutout ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyong pagsuporta. At ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng Ulap Noir. Magandang gabi po Kuya Jovi. Hindi ko po alam kung bakit ngayon ko lang ito naisipang isulat. Siguro dahil hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang mga gabing iyon, parang bumabalik pa rin sa akin ang takot at lamig ng hangin noong mga oras na iyon. Hindi ko po alam kung ito ay aabot sa inyo o kung may maniniwala sa akin, pero heto po ang aking kwento. Nagsimula po ito noong nakaraang taon nang buntis ang ate ko sa kanyang panganay. Nakatira kami sa probinsya at kung tutuusin, sanay na kami sa mga tunog ng kalikasan. Huni ng kuliglig, tahol ng aso, ingay ng palaka kapag umuulan. Ngunit isang madaling araw, bandang 2:00, may narinig akong kakaiba sa labas ng aking bintana. Isa itong uri ng tunog na hindi ko pa kailanman narinig. Parang mahinang tik-tik, tik-tik, tik-tik na inuulit-ulit at habang lumilipas ang oras, para bang lumalakas ito at lumalapit ng lumalapit. Noong una, inisip ko lang na baka kung anong ibon lang. Pero bigla kong naalala ang matandang sabi-sabi dito sa aming baryo. Kapag buntis ang isang babae, bantayan siya dahil tiyak na may mga nilalang na magtatangkang agawin ang kanyang pinagbubuntis. Doon ko po naisip, baka tik-tik nga ang naririnig ko, hindi ako lumabas. Ang ginawa ko lang ay isinara ang bintana ng mahigpit at nagtalokbong ng kumot. Takot na takot ako at buong gabi halos hindi ako nakatulog. Kinaumagahan, sinabi ko sana kay ate, pero natakot akong baka pagtawanan lang ako o sabihing guni-guni ko lang, kaya nanahimik ako. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa sumunod na mga gabi, halos pare-pareho ang nangyayari. Madaling araw, may maririnig akong tunog ng pakpak sa bubong. Mabigat, mabagal. Minsan may kaluskos na parang may gumagapang sa yero. At palaging may kasabay na mahinang tik-tik, tik-tik sa paligid. Dumating ang isang gabi na mas malakas ang tunog kaysa dati. Para bang nasa mismong labas na ito ng kwarto ko. At sa hindi ko maintindihan, napilitan akong silipin mula sa siwang ng kurtina. Doon ko po siya nakita. Isang matangkad, payat na nilalang, baluktot ang likod, mahaba ang buhok na parang basang sinampay. Nakayuko ito sa tapat ng bintana at mula sa dilim, kumikislap ang mata niyang pula. May mahaba itong dila, manipis at matulis na parang espada, at pilit na inaabot ang dingding patungo sa silid ng ate ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Para bang kung kumilos ako, tiyak na ako ang susunod niyang lalapitan. Biglang nag-ingay ang aming mga aso. Sunod-sunod na tahol na parang galit at nagwawala. Napatigil ang nilalang. Tumingin ito sa akin at sa hindi ko malilimutan, ngumiti ito gamit ang kanyang bibig na puno ng matutulis na ngipin. Tumalon siya papunta sa bubong at nawala sa dilim. Kinabukasan, hindi ko na talaga kinaya. Sinabi ko na kay ate at kay nanay ang lahat ng nakita ko. Ngunit imbes na magulat, nakita kong namutla si nanay. Dahan-dahan niyang isinara ang pintuan at sinabing, "Sabi ko na nga ba, babalik siya." Doon ko po nalaman ang katotohanan na hindi ko inaasahan. Noong bata pa pala si nanay,
Muntik na siyang mapaslang ng aswang. Ngunit nakaligtas siya dahil sa isang albularyo na nagtaboy sa halimaw. Ang hindi namin alam, ang nilalang na iyon ay hindi talaga tuluyang nawala. Naghihintay lang. At ngayong may bagong buhay sa pamilya namin, si ate at ang sanggol sa kanyang sinapupunan, muli itong bumalik. Nang marinig iyon ni ate, halos himatayin siya sa takot. Kaya simula noon, halos gabi-gabi kaming nagbabantay. May dala kaming bawang, asin, at pati gunting na nakatusok sa ulo ng kama ni ate. Lahat ng panlaban na alam namin. Dumating ang gabi ng panganganak ni ate. Madaling araw, sa gitna ng ulan at kulog, sumakit ang tiyan niya. Walang doktor, walang komadrona. Si nanay lang ang umaalalay. Ngunit kasabay ng sigaw ni ate ay ang mas malakas na tiktik, tiktik na pumalibot sa bahay. Ang bubong namin ay parang binabayo ng mabibigat na pakpak. Ang mga aso namin, lahat na tahimik. Doon ko naisip, napatay na pala sila. Naririnig ko ang kaluskos, ang paghila ng mga kuko sa bubong, ang paglapit ng isang dila sa bintana. Nanginginig ako, pero kinuha ko ang bote ng langis na may bawang. Ang iniwan sa amin ng matandang albularyo na kapitbahay namin. Pinuksan ko ang pinto at buong lakas kong ibinuhos ang langis sa may bintana at bubong. Isang nakabibinging hiyaw ang sumunod. Isang tinig na hindi tao, halong babae at hayop na uhaw sa dugo. Narinig kong gumapang ito palayo, humahaginit sa dilim, hanggang sa tuluyang nawala ang tunog. Kinabukasan, ligtas na nanganak si ate sa isang malusog na batang lalaki. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Dahil nung araw na iyon, habang hawak ko ang pamangkin ko, nakatanaw ako sa may gilid ng kagubatan. At sa malayo, sa ilalim ng anino ng mga puno, may nakita akong 2 pulang matang nakatingin sa amin. Ngumiti ito, at alam kong hindi iyon ang huli naming pagkikita. Hanggang ngayon, ulap noir. Tuwing madaling araw na umaabot ang tunog ng kuliglig at huni ng ibon, hindi ko maiwasang makinig ng mabuti. Dahil baka muli kong marinig ang pamilyar na tunog na yon. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Arnold. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.